Welcome sa Thirst 2.0 na kung saan ay mapapakinggan ninyo ang mga trending topics sa politics, issues sa showbiz. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, i-subscribe nyo na po yan. And please, pakisama naman ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga balitang napapanahon. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for tonight's or for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol dito sa mga kaganapan sa loob at labas ng Itbulaga. So Battle of the Noontime Big Prizes muna tayo ng Itbulaga as of Saturday, October 26, 2024, Itbulaga versus It's Showtime. So ang inilabas po ng Itbulaga araw ng Sabado ay 185,000 pesos. Samantalang itong It's Showtime ay 70,000 pesos. So kanina po nakilala na po ng mga Dabarkads natin itong taong nakasakay po sa bubong nung nakaraan dyan sa Pampanga. And personal na nakilala ito ng mga Dabarkads natin sa live audience. Sabi nga po ng TBJ, from bubong sa San Fernando, Pampanga to VIP seat sa EV Studio. Ayan po siya. And alam niyo po ba mga Kadabarkads, binigyan po siya ng regalo ni Tito Soto. So hindi po tayo nagkamali ng sinabi na may sorpresang nag-aabang po sa kanya mula po sa Itbulaga. Binigyan po siya ng cellphone since yung cellphone niya po ay sira na, tapos panay tape na po. And binigyan din siya ng cash para meron siyang pamasahe pauwi po sa Pampanga. At hindi lamang po yan, meron din po mga grocery na iuuwi itong from Pampanga natin na Kadabarkads. Merong mga gatas, may bigas, may mga noodles ata, and mga sponsors pa po na binibigay sa Itbulaga. Ibibigay po yon dito sa pumunta po sa Itbulaga from Pampanga. Biruin nyo yun, from Pampanga to Itbulaga. Napakalayo po nun mga Kadabarkads. Ilang oras yung biyahe niya nun, 'di ba? Pero tiniis niya po yun mga Kadabarkads para lamang po makita ang mga Dabarkads natin sa Itbulaga studio, lalo na po itong si Atasha Mulak, kasi si Atasha Mulak po ay idol nitong Dabarkads natin from Pampanga. And sabi nga po magkakaroon sila ng picture. So siguro nagkaroon sila ng picture backstage, kuha doon sa bagong cellphone po nitong Dabarkads natin from Pampanga. And kanina din po mga Kadabarkads, inanunsyo ng TBJ Itbulaga po ang mga napili nilang scholar para po sa IBES. Napakarami po nilang scholar, and meron pa pong mga madadagdag mga Kadabarkads. Grabe, nakakaiyak po yung programa ng Itbulaga kasi talagang pinipili po nila yung mga deserving mag-aral, no? Talagang yung mga paayaw na pong mag-aral, talagang inaano po ng Itbulaga, sinasalba po nila kasi sayang. Meron pong potensyal, matalino, may honor, maganda po yung grades, tapos titigil lang. So sayang naman po, 'di ba? Kaya itong Itbulaga talaga, instrumento po ito para po sa mga kapuspalad at nangangailangan po ng tulong. So maraming salamat talaga dito sa Itbulaga dahil sila po talaga ang parang instrumento na pinadala po dito sa atin sa lupa para po tumulong sa mga mahihirap. And sabi nga po ng TBJ na meron pa pong mga susunod at makikilala nating mga EV scholar. Parang nasa 20 pa po ata yung kanilang EV scholar na idadagdag. So grabe, ang dami pong pinag-aaral ng Itbulaga, no? And sana itong mga napili po para sa EV scholar ay pagbutihan po nilang mabuti at wag po nilang sayangin yung pagkakataon na binigay po sa kanila ng Itbulaga dahil napakaraming gusto pong mag-aral. Pero sila po ang napili dahil deserving po nila, dahil nga po magaganda po ang grado nila, may mga honor po sila, and talagang deserve naman talaga nila. Kaya sana wag po nilang sayangin yung pagkakataong binigay sa kanila. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa inilabas po na write-ups ng OLA na may magpapaalam po na programa sa isang network. So, saan kaya ito? Sabi kasi dito, confirm, tuluyan nang na maalam ang programang dapat alam mo sa GTV nitong Biyernes. So kahapon, October 25, tumagal ito na higit 3 taon sa telebisyon. So merong mga nagsasabi nga dito sa comment section post ng OLA na maganda nga yung ratings pero parang wala naman atang sponsors na pumapasok or commercial. So yan po yung sinasabi ko mga Kadabarkads, na kahit ang taas ng ratings, kung wala namang mga sponsors at commercial na pumapasok,
wala din, aanhin mo ang ratings, 'di ba? So doon tayo sa programa na hindi ganoon kataas ng ratings pero ang dami pong sponsors and ang commercial dumadagsa din. So ang programang Itbulaga ganun po, 'di ba? Ang dami nilang sponsors sa mga segment nila and nakakatuwa lang. Kaya po nagpapatuloy ang Itbulaga dahil sa mga sponsors na 'yan, sa mga advertisement na 'yan, sa mga advertisers na patuloy po na nagtitiwala dito po sa programang Itbulaga. And speaking of advertisers, pag-usapan natin ang tungkol po sa Pure Gold. So meron tayong nasagap na balita mga Kadaber Kads, ano? Dahil ito po palang Pure Gold ay muli pong magbabalik sa Itbulaga. So yan po ang inireveal nitong si Jose Manalo. Dahil kahit wala pa daw po ang Pure Gold at di nakikita dito sa Itbulaga ay patuloy itong tumutulong at nagbibigay ng sponsors dito po sa Itbulaga. Siguro kino-convert nila sa cash kasi wala tayong nakikitang product. So magbabalik daw ito once na na-approve na po ang renewal ng kontrata po nila, no? So siguro meron pa talaga silang inaayos sa kontrata po nila. Kaya wala pa at di natin sila nakikita dyan sa Itbulaga. Pero ang kagandahan nito ay patuloy at patuloy silang babalik sa Itbulaga dahil since 2009 po mga Kadaber Kads, kasama po ng Itbulaga ang Pure Gold. Diyan po sila nakilala talaga. Kaya hindi ako naniniwalang mangiiwan po yan. Meron lamang po yung inaasikaso sa kanilang renewal para po sa kanilang malaking kumpanya. Kaya hindi po natin nakikita itong Pure Gold dito po sa Itbulaga. Yun lang po yun. And sana po matapos na po ang usapin dito mga Kadaber Kads, ano? And sana wala nang magtanong na bakit wala pong Pure Gold, ba't walang ganito, ba't walang ganyan. Dahil si Bossing Big Soto pa rin po ang nag-i-endorso ng naturang brand itong Pure Gold. Kasi sinabing Pure Gold, si Bossing Big Soto agad ang naiisip ng mga tao or ang Itbulaga. Dahil dito po sa Itbulaga, nakilala itong Pure Gold. Kaya hindi po iiwanan ng Pure Gold ang Itbulaga dahil napakalaki po ng utang na loob nila dito sa Itbulaga at sa mga Daber Kads, lalo na po sa Tito Vic and Joey. Kita nyo naman po, di ba, nung umalis ang TVJ sa GMA, sumunod po sila, no? Umalis din sila sa Tip Incorporated para po lumipat kung nasaan po ang Itbulaga at ang mga Daber Kads. Ganyan po kamahal ni Pure Gold ang Itbulaga, no? Kaya babalik at babalik po yan once na okay na ang kanilang kontrata or ang inaayos para po sa kanilang malaking kumpanya. Dahil hindi po basta-basta ang pag-asikaso po ng mga kailangang asikasuhin sa napakalaking kumpanya like Pure Gold na napakarami pong sangay, 'di ba? So babalik yan siguro bago mag-December or pakatapos po ng Pasko.